Magandang pagpapalang gabi po, RCCI family. At ako po ay naatasan bumasa sa Genesis chapter 15 verse 1 to 2. Ito po ay patungkol sa kasunduan ng ating Diyos at ni Abraham. Sabi rito, pagkatapos noon nagsalita ang Panginoon kay Abraham sa pamamagitan ng isang pangitain. Sinabi niya, Abraham, huwag kang matakot dahil ako ang magiging kalasag mo at gagantipalaan kita. 2. Pero sinabi ni Abraham, O Panginoon Diyos, ano po ang halaga ng gantimpala niyo sa akin? Dahil hanggang ngayon ay wala pa po akong anak, ang magiging tagapagmana ko ay si Eliezer na taga Damascus. Purihin ng Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Amen. Magandang araw po, Redeemers Family. Ang ibabahagi ko po ngayon ay matatagpuan sa Genesis chapter 15 verses 3 to 4. Ito po ang nakasulat. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya ang alipin kong ito ang magmana sa aking ari-arian. Subalit sinabi ni Yahweh, hindi isang alipin ang iyong magiging tagapagmana, ang sarili mong anak ang magiging tagapagmana. Yan lang po. Glory to God. God bless. Magandang araw po sa lahat. Ang babasahin ko po ay makikita sa Genesis 15 verse 5 to 6. Dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba yan? Ganyan karami ang magiging lahi mo. Si Abram ay sumampalataya kay Yahweh at dahil dito siya ay itinuring ni Yahweh bilang isang matuwid. Yun lang po. Hi guys, magbabahagi na lang po ng aking Bible verse for tonight. Ito po ay galing sa Book of Genesis chapter 15 verses 7 to 8 po. Ang sabi po dito sa verse 7, He also said to him, I am the Lord who brought you out of Ur of the Chaldeans to give you this land to take possessions of it. At sabi po sa verse 8, But Abram said, Sovereign Lord, how can I know that I will gain possession of it? So yun lang po ang aking maibabahagi sa gabing ito. Good night po everyone. Ito po ang message sa Genesis 15 verse 15 to 17. Pahabain ko ang iyong buhay, mamatay at ililibing kang payapa. Daraan muna ang 4 na saling lahi bago sila makabalik dito, sapagkat hindi ko muna paparusahan ang mga Amoryo hanggang sa maging sukdulan ang kanilang kasamaan. 17. Pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok at maningas na sulo na dumaan sa pagitan ng mga patay na hayop. Amen po. Salamat po ulit. Magandang gabi po. Share ko po ngayon ay Genesis 15 verse 11 to 12. At binababa ng mga ibong mandadagit ang mga bangkay at binubugaw ni Abram. At nang lulubog na ang araw ay nakatulog si Abram ng maimbing. At narito ang isang kasindak-sindak na malaking kadiliman ay sumakanya. Amen. Pagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Andito ulit po tayo sa ginagawa nating devotion. Day 15 na po tayo. Dito po sa Genesis 15 po. Ang verse po na akin pong tatalakayin ay sa Genesis 15 verse 13 and 14. At sinasabi nga po dito sa talatang ito, pagkatapos sinabi sa kanya ng Panginoon, sigurado ang iyong mga lahi ay maninirangan sa ibang bansa at gagawin silang mga alipin doon at pagmamalipitan sa loob ng 400 taon. Ngunit parurusahan ko
ang bansang aalipin sa kanila. Pagkatapos aalis sila sa bansang ngayon na dala ang maraming kayamanan. Amen. Salamat po sa Panginoon sa pagbabasa po ng kanyang salita. Glory to God po. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko pong verse sa gabi ito ay sa Genesis chapter 15 verses 15 to 16 na sinasabi, "Ikaw naman, Abram, pahahabain ko ang buhay mo at mamamatay ka sa katandaan na may kapayapaan." 16, lilipas muna ang 4 na henerasyon bago makabalik dito ang mga lahi mo. Dahil hindi pa umabot sa sukdulan ang pagkakasala ng mga Amoryo para parusahan sila at paalisin sa lupain ito. Amen. So yun lang po mga kapatid. Magandang gabi po and God bless everyone. Magandang gabi po sa inyo sa RCCI Family. Ako po ay mag-share lang po ng Genesis chapter 15 verse 17 to 18. Ang verse 17, "At nang lumubog na ang araw at tumilim na, biglang may nakita si Abram na palayok na umuusok at nakasinding solo na dumaraan sa gitna ng mga hinating hayop." Number 18, "Sa araw na iyon, gumawa ng kasunduan ng Panginoon kay Abram. Sinabi niya, ibibigay ko sa mga lahi mo ang lupain ito mula sa dulo ng ilog na hangganan ng Egypto hanggang sa malaking ilog sa Euphrates." Amen. Magandang pagpapalang muli po at ako po muna ang babasa para po kay Hermolina. Ang kanya pong babasahin ay sa Genesis chapter 15 verse 19 to 20. Ang sabi rito, ito ang lupain ng mga Kineo, Kezineo, Gadmoneo, 20, Heteo, Perezeo, Repaimeo. Amen. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat, purihin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa na patuloy na nakikibahagi sa pag-share ng Bible verses para po sa ating devotion. Sa pagkakataong ito, ako po ay naatasan na magbigay ng maikling mensahe regarding po sa chapter 15 ng Genesis. Dito po ay nakasaad ang pakikipagtipan ng Panginoon kay Abram. At dito rin po makikita natin yung pong mga pangako ng Panginoon at yung pagiging matuwid ni Abram. So, dito po ay pinakita na parang nagdududa, nagko-question si Abram kay Lord tungkol sa mga pinapangako sa kanya. Pero ganun pa man, sinabi sa verse 6, sinabi dito ni Abram na, "And he believed the Lord, and he counted it to him as righteousness." So dito po ay kinonsider siya ng Panginoon na matuwid, hindi dahil deserve niya, kundi dahil doon po sa pananampalataya niya. So sa buhay natin, marami man tayong pagdududa kay Lord, yung mga pangako na hindi pa man pinagdududahan na natin, magtiwala lang po tayo palagi at manampalataya. Lagi lang tayong i-trust natin yung perfect timing ng Panginoon. Yung plano ng Panginoon laging maganda para sa atin. So, lagi po nating iisipin at tatandaan na paulit-ulit po na ipinapaalala ng Biblia yung katapatan ng Panginoon ng kanyang salita. Dahil tunay nga po na ang mga salita ng Panginoon na pag binitawan niya at siya ay nakipagtipan, yan po ay talagang hindi mababali. Hindi po yan mababaliwala. So, makikita natin yung sovereignty ng Panginoon sa salvation, na siya lang yung may kakayanan, hindi po sa ating mga mabubuting gawa,
para hindi po natin ito maipagmayabang, kundi sa pananampalataya lamang po. So patuloy lang po tayo na manampalataya at maniwala sa ating Panginoon, dahil sinasabi nga wala tayong dapat ikatakot. Sabi sa verse 1, wala tayong dapat ikatakot, dahil sinasabi nga po sa Romans 8:31, if God is with us, who can be against us? So sa buhay po, maraming salamat, ipagpasalamat natin ang buhay ni Abraham, dahil sa kanyang pagiging righteous, yung kanyang mga descendants na kinabibilangan natin ay magkakaroon din ng kaligtasan sa ating pananampalataya, dahil sinabi po sa Acts 16 verse 31, if you believe in Jesus Christ, you will be saved, you and your household. So, tayo po na kapamilya at descendants ni Abraham ay magkakaroon ng kaligtasan sa ating pong pananampalataya sa Panginoon. So, yun lamang po, at maraming salamat po at magandang gabi po sa ating lahat. Kung ano man pong pagkukulang, si Lord na pong magpupuno through Pastora May bukas po sa ating evaluation. Thank you po, and God bless everyone.